Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin, at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta na sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngunit ngayon ay paroroon ako sa nagsugo sa akin, at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong sa akin kung saan ako paroroon. Sa halip kayo'y napuno ng kalungkutan sa aking sinabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, mas makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi darating sa inyo ang tagapagtanggol. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang pag-alis ay laging may kasamang kirot. Ang bawat pamamaalam mula sa isang mahal sa buhay o sa isang pangarap o isang panahon sa ating buhay ay tila binubuksan ang puso sa pagkalito at pagkalungkot. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, yung mga alagad ng ating Panginoon ay napuno ng lungkot dahil sinabi ni Jesus na siya aalis. At sa gitna ng lungkot na iyon, isang kakaibang pahayag ang ibinigay niya. Mas makakabuti sa inyo na ako'y umalis. Ang lungkot ng mga alagad ay tunay. Natural lang na masaktan kapag ang isang mahal sa buhay ay aalis. Pero si Jesus ay hindi umaalis upang iwanan sila. Siya ay umaalis upang ipadala ang Espiritu Santo, ang tagapagtanggol. Ito ang isa sa mga mahirap ngunit mahalagang katotohanan sa ating buhay pananampalataya. May mga bagay na kailangang lumisan upang may bagong biyaya ang dumating. Minsan, kailangang mawala ang kontrol para matutunan nating magtiwala. Minsan, kailangang mabigo para matutunan nating umasa hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Minsan, kailangang dumaan sa lungkot upang lumalim ang ating pag-asa. Sa pagdating ng Espiritu, sinabi ni Jesus na ipapakita nito ang katotohanan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa paghuhukom. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon. Siya ang nagbibigay liwanag sa ating budhi, sa ating konsensya. Nagpapadala at nagpapaalala kung alin ang tama at alin ang mali. At nagtutuwid sa ating landas. Ang mundo ngayon madalas pinapalitan ang katotohanan ng opinyon. Ang mali ay ginagawang tama at ang tama ay tinutuligsa. Kaya napakahalaga ng Espiritu Santo sa ating panahon. Siya ang bumubulong sa atin kapag tayo ay malapit ng lumihis. Siya ang nagbibigay ng lakas upang panindigan ang tama kahit mahirap. Marami sa atin ang dumadaan sa mga sandaling tila tahimik ang Diyos. Tila manhid ang Diyos. Tila wala siyang sinasabi. Tila siya'y malayo. Ito ang pakiramdam ng mga alagad nang sinabi niyang siya'y aalis. Pero gaya ng sinabi ni Jesus, ang kanyang pag-alis ay daan upang siya ay mas maging malapit sa atin. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa ating kalooban, hindi na natin kailangang lumayo para hanapin ang Diyos. Ang Espiritu ng Diyos
ay nananahan sa ating kalooban, sa ating konsensya, sa ating panalangin, sa ating pagninilay, at sa ating kapwa. Ang Diyos ay hindi laging maririnig sa ingay ng mundo, kundi sa katahimikan ng pusong handang makinig. Ang Espiritu Santo ay hindi pumipilit. Siya'y dumarating sa pusong handang tanggapin siya. Kaya't mahalaga na tanungin natin ang ating sarili, handa ba akong itigil ang pagiging sarado sa katotohanan? Handa ba akong ipasok ang Espiritu sa bawat desisyon ko sa buhay, sa bawat relasyon ko, sa bawat bahagi ng buhay ko? Kung minsan, ang dahilan kung bakit tila wala tayong naririnig sa Diyos ay hindi dahil siya'y tahimik, kundi dahil sarado ang ating puso, ang ating kalooban. Kaya't sama-sama po nating pagnilayan ang mga tanong na ito. Anong pag-alis ang nangyari sa buhay ko na naging daan ng bagong pagdating ng Diyos sa ibang anyo? Bukas ba ang ating puso? Bukas ba ang puso ko sa Espiritu ng Diyos? O pinipili kong manatili sa lungkot, takot o kontrol? Paano ko pinahihintulutan ng Espiritu Santo na magturo, magtuwid at gumabay sa aking konsensya araw-araw? Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Espiritu Santo, Ikaw ang tagapagtanggol, ang liwanag sa aking kadiliman, ang ginhawa sa aking pagod. Dumarating ka sa katahimikan, dumadaloy ka sa katotohanan, at nananahan ka sa pusong bukas sa pag-ibig. Patawarin mo po ako kung minsan ay mas pinipili kong manatili sa lungkot imbes na maghintay sa iyong pagdating. Tanggapin mo ang aking puso. Pumasok ka, tulungan mo ako na matutong makinig at bigyan mo ako ng tapang na sumunod sa liwanag ng iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito'y hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.